Hi sir, so this is the output of my project about the mouse, button, and key event listener. So what I did on this project is that here in my code, actually this is HTML, CSS, and JavaScript. So here in my code, in the JavaScript code, I added a button click function na whenever i-click na ko ni siya, kaninga click here, naman siya kaninga button click here, so mo siya ang i-call out diri. Whenever i-click na ko ng button na click here, na mo gawas diri nga alert mo show nga alert diri. So akong i-click na siya mo show nga alert unya. Akong i-click ang X mo close sad siya. Click na ko mo close siya. And also here in the diri sa ako ang input type nga text para sa akong key nga whenever na ako i-click sa akong keyboard like unsa na siya nga key din ha nga na siya ay mugawa siya, so nag-add ko query selector niya ang sa keyboard, nag-add ko event listener ang kaning sa keyboard nga class which is diri na ko gikuha para ang katong sud sa text automatic siya nga mo read. So if for example akong i-click kay letter K, ako sa refresh, let me just refresh. So for example akong i-click kay letter K, so ang nakabutang diri sa console is akong i-click nga letter K, ang key nga letter K. Then when I click letter L, na ang nasa keyboard event is I click key letter L. And then if ako i-click is number 4, it says here that I clicked key number 4, key number 4 on my keyboard. When I click number 8, number 7, letter C, letter V, it shows here nga ang tanan nga akong gi-click when whatever the key nga akong i-press sa akong keyboard is iyahang automatic i-detect diri tungod ani nga kani nga code nga function. And then also let me just refresh this one. Also here in the mouse click nga button, I added a query selector gihapon nga kaning btn nga class para ma-call out siya nga button. And then if ang kaning button nga 0, this means nga ang kaning sa left click, kaning sa left na portion sa imong mouse is 0, kaning nga button sa left. And then ang kaning sa center, ang kaning para scroll sa imong mouse is 1. And then ang kaning sa right is number 2. Wala man ko nagamit sa scroll, so wala ko nabutang og 1, 0 or og 2. And then also nag-add ko event listener nga if ang mouse is mo hover sa button, automatic siya nga kanang mo read sa console, diri man ako sa console siya gibutang nga ang mouse is ni hover siya. For example, ari mag-add ko diri na ko ibutang sa alert. Kung ibutang button hover. Save. For example, this one, i-refresh na ko. If i-hover na ko ning mouse click na button, na mo gawas diri sa baba na button hover. Usang remove. And then if akong ikuan siya nga akong mo click ko, mag right click ko, mugawas ni siya diri sa console nga gi-click na ko siya sa right. Akong mouse gi-click na ko sa right. This one, right click, right click, left, right, left again, right again, right click. Nana. So and also here it shows here nga nag-add ko window event listener about sa context menu kay if ako na i-remove for example, then ako i-refresh. If ako na i-remove siya, if mag-right click ko, ano mo gawas sa context menu. So niya, wala sa siya ni read diri. And ni-read siya, pero na context menu mo gawas. So kinahanglan na ito ni i-prevent para di ni siya mo gawas. So mo to nag-add ko ato nga function, kaning add event listener, na i-prevent niya ang nga mo-appear ang context menu if mag-right click ko sa mouse. Example, this one. Wala na siya, right click, right click. And then also I added a some styles, CSS, and also about the actually this is a progressive kind of site. So and also this is the icon.js. This is the source of the JavaScript icons and also the images. So this
is my project, sir. Thank you.